Samantala, malabo pa ang biglang pagbaba ng presyo ng langis kahit pa matapos na ang gulo sa gitnang silangan sa mga susunod na buwan ayon sa Department of Energy. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda. Walang preno ang mga oil price hike dahil sa gulo sa Middle East. Umabot na sa 100% increase ang presyo ng mga produktong petrolyo na dati ay naglalaro lang sa 45 pesos hanggang 65 pesos kada litro. Ang pinakamura ngayon ay nasa 90 peso level. Yan yung mga regular na gasolina sa ibang gas stations. Kaya ang tanong, mararamdaman ba ng mga Pilipino ang epekto sa presyo ng langis sakaling mawala ang tensyon sa gitnang silangan? Let's say Strait of Hormuz is cleared and all the thousands or hundreds of vessels pass through it and deliver where they should deliver. There's no assurance also of the availability of the supply from the Middle East because most of the structures have been destroyed by the war that's going on. It will take about months or even years in fact, years for LNG, to construct or to rehabilitate. Aminado ang Department of Energy na mabilis ang pag-akyat ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, lalo pat nakadepende tayo sa galaw ng international oil industry. Sa ngayon, 20% ng oil supply sa buong mundo ang umano'y nasa alanganin at makikita pa ang recovery nito kapag natapos na ang giyera. Kaya siguradong malabo ang biglaang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. If ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay it goes beyond the war. Malaki rin daw ang posibilidad na hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista. Sa mga susunod na linggo raw kasi, may tsansang umabot pa sa 200 piso kada litro ang presyo ng diesel. It's not within the control of our president nor of DOE or our oil companies. The prices are determined by the behavior of the international community. So if you ask me, is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? Sa Biyernes, inaasahan naman ang pagdating ng nasa 300,000 barrels ng diesel sa Pilipinas. Parte ito ng 900,000 barrels ng diesel na galing sa isang Singaporean trader. Bago matapos ang Abril, darating naman ang natitira pang 600,000 barrels ng diesel na makakatulong sa supply ng bansa. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.